Piliin ang buhay, pasanin ang cross. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay February 19, 2026, Thursday after Ash Wednesday. At magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, coast guard, jail officer, firefighters, at lahat ng nasa serbisyo at sa inyong mga pamilya. Kakasimula pa lamang ng Kwarisma. Kahapon, tumanggap tayo ng abo. Ngayon, malinaw ang mensahe ng Diyos sa ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito. Sinasabi ko sa inyo, pumili kayo ng buhay. At sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ang gustong sumunod sa akin, tanggihan ang sarili. Pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Sa madaling salita, may pagpipilian tayo araw-araw. Sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ng Deuteronomeo, chapter 30, verses 15 to 20, sinabi ng Diyos, pumili kayo ng buhay. Bilang mga nasa serbisyo, sanay kayo sa desisyon. Sa operasyon, isang maling desisyon ay may epekto. Sa serbisyo, ang tamang desisyon ay nakakapagligtas ng buhay. Ganon din sa spiritual at mental na kalagayan. Ang pumili ng buhay ay hindi lang tungkol sa physical na buhay. Ito ay pagpili sa kapayapaan kaysa galit, katotohanan kaysa kasinungalingan, disiplina kaysa pabigla-bigla, panalangin kaysa paglayo sa Diyos. Maraming mental and emotional struggle ngayon sa hanay ng mga nasa serbisyo dahil sa pagod, stress, trauma, pressure sa trabaho, problema sa pamilya. Ngunit sa gitna nito, araw-araw may pagpipilian. Magpapatangay ba ako sa galit? Magkukulong ba ako sa sarili? O piliin kong humingi ng tulong, magdasal at magtiwala sa Diyos? Ang maliit na desisyon araw-araw ang humuhubog sa ating tibay loob. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 9, verses 22 to 25, sinabi ni Jesus, ang gustong sumunod sa akin, tanggihan ng sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ang krus ay hindi laging dramatic. Minsan, ang krus ay ang pagpasok sa duty kahit pagod, pagharap sa peligro, pagdisiplina sa sarili, pagiging tapat kahit may tukso, pag-uwi sa pamilya kahit emotionally drained, pag-amin na kailangan mo ang tulong. Ang pagtanggi sa sarili ay hindi ang pagkapuot sa sarili. Ito ay pagsasabi na hindi sa impulsive decisions. Sa mental health, mahalaga ang spiritual resilience. Hindi nawawala ang problema agad. Ngunit, lumalakas ang loob mo sa gitna ng problema. Si Jesus mismo ay hindi umiwas sa krus. Ngunit, hindi rin siya nag-iisa. Nananalangin siya. Nagtitiwala siya sa Ama. Tanong ni Jesus, ano ang pakinabang kung makamtan mo ang buong mundo, ngunit mawala ang iyong sarili? Sa serbisyo, maaaring makamit ang ranggo, parangal, recognition. Ngunit kung ang kapalit ay sirang pamilya, sirang kalusugang pangkaisipan, galit sa puso, paglayo sa Diyos, sulit ba? Ang tunay na buhay ay hindi lang tagumpay sa trabaho. Ito ay kapayapaan sa loob na maaaring makamtan natin sa pamamagitan ng spiritual resilience. Ang spiritual resilience ay hindi pag-iwas sa problema. Ito ay kakayahang tumayo muli. Paano? Maglaan ng oras para sa panalangin. Kahit 5 o 10 minuto. Lumapit sa sakramento ng kumpisan. Makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan. Huwag kimkimin ang bigat. Alalahaning hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Ang Diyos ay hindi lang natin kasama sa simbahan. Kasama natin siya sa barracks, sa patrol, sa rescue operation, sa kulungan, sa fireground, sa opisina, sa bahay.
Mga kapatid sa serbisyo, araw-araw may pagpipilian tayo. Buhay o pagkasira, pag-asa o pagsuko, krus o shortcut. Kapag pinili natin ang Diyos, kapag pinili natin ang tama kahit mahirap, kapag pinili nating magtiwala sa gitna ng stress, iyan ang pagpili ng buhay. Ang krus ay mabigat. Ngunit ang krus na dala kasama si Kristo ay hindi sumisira sa atin. Pinapatatag tayo nito. Ngayong panahon ng Kwaresma, piliin natin ang buhay. Pasanin ang krus at magtiwala na ang Diyos ang magbigay ng lakas sa ating isip, puso at espiritu. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, bigyan mo ang aming mga sundalo, police, coast guard, jail officer, at lahat ng nasa serbisyo ng lakas na pumili ng tama araw-araw. Tulungan mo silang pasanin ang kanilang krus ng may pananampalataya at pagtitiwala. Sa gitna ng pagod at pagsubok, palakasin mo ang kanilang isip, puso at espiritu. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.